Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, shout out sa inyong lahat. And sa mga audience ko dito sa Pilipinas, hi, hello, shout out rin sa inyo. Pag-uusapan natin itong si Risa Hontiveros. Nagsalita na nga na posibleng tatakbo siya ng higher position sa 2028. Yan ang itatalakay natin. Pero bago ang lahat, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Tapos na mag-like and share. And also, i-follow and i-subscribe itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga galawang pampolitiko. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! So, let's go back to our main topic. Ito ang si Senadora Risa Hontiveros. Nagsalita na nga itong si Senadora na posibleng tatakbo siya sa 2028 ng higher position. Sinabi niya na silang mga oposisyon ay naghahanda na sila. Okay? They are getting ready sa 2028 election. Yan daw ang importante para sa kanila as of now na makalaban ang vice presidente at presidente. At ito raw ay responsibilidad nila bilang opposition. Hindi sabi pa ni Senadora Risa Hontiveros na hindi isinara niya ang opportunity na tatakbo ito. Hindi niya isinira ang kanyang pinto sa pagtakbo bilang vice presidente o presidente sa 2028 election. Yan ang sabi niya sa balita, no? Importante raw na maagang makapaghanda ang opposition na maaring standard bearer itong si Risa Hontiveros sa opposition. So, bukas pa rin daw na tatakbo muli itong si Leni Robredo, former vice president natin noon. Okay? Again, bukas pa rin daw itong si Leni Robredo na tatakbo muli sa 2028 election. So, sabi ni Hontiveros na focus siya ngayon na sa pagpapalakas ng oposisyon. Okay? Na padamihin raw nila yung ang oposisyon, paramihin nila ang tatakbo bilang senador sa 2025. Okay? Ang oposisyon para makalaban nila yung ma-reach nila yung goal nila sa 2028 na kalabanin ang sino mang tatakbo sa administrasyon na vice presidente o presidente man. Okay? Para sa akin, pwede rin naman siyang yung opinion ko dito sa mga sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros ay lahat namang mga sinasabi niya ay pwede rin naman siyang tatakbo, di ba? No, wala namang mali sa kanyang mga sinasabi. Demokrasya naman tayo. So, wala namang mali dyan. So, kung siya ay tatakbo, pwede yan. Walang masama dyan. So, kakalabanin niya ang administrasyon dito. Okay? So, pwedeng kung sa 2028, kung yan ang kanilang plano, pwede niyang makalaban si Vice President Inday Sara Duterte kung ito ay tumakbo man ng presidente, o si Sandro Marcos man ang vice presidente. Kahit sino ang manok ng administrasyon pwedeng kalabanin ni Senador Risa Hontiveros sa 2028. Walang mali dyan. So, panoorin natin yung buong video kung saan
in-interview nga itong si Risa Hontiveros at sinabi niya talaga sa video kung ano yung posibleng mangyayari. So sabay-sabay natin panoorin ito. It may not necessarily be me or anyone in particular. Andyan pa si VP Lenny, di ba? Basta ang importante, maghanda na kami ngayon as if at gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice-presidente sa 2028. Yan ang aming responsibilidad at laan din po ako makisama, sumali sa ganyang trabaho. Hindi isinasara ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang pinto para sa posibleng pagtakbo sa mataas na posisyon sa 2028 national elections. Kasunod dito ng naging pahayag ni Liberal Party Vice President for Internal Affairs at dating kongresista Teddy Bagilat na sa ngayon isa sa mga naiisip na maaaring maging standard bearer ng oposisyon sa 2028 si Hontiveros. Para sa senadora, ang mahalaga sa kanya ngayon, maaga makapaghanda ang oposisyon upang makalaban sa mga darating na eleksyon. May mga iba pa rin anya na maaaring tumakbo sa mataas na posisyon gaya ni dating Vice President Leni Robredo na kasalukuyang umuupong chairperson ng Partido Liberal. Dagdag ng senadora, mas nakatuon ang kanyang pansin sa ngayon sa pagpapalakas sa oposisyon para sa 2025 midterm elections. I think na ang urgent na trabaho ko at naming lahat sa oposisyon ay una, magpadami ng opposition senator sa 2025 and then patuloy na magpalawak at magpalakas para pwede kaming lumaban sa hanggang sa mga posisyon ng presidente, vice-presidente et al. Sa 2028. Noong 2022 elections, tanging si Hontiveros ang opposition senator na nanalo sa senatorial race, habang dalawa lamang sila ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na bumubuo sa Senate Minority Bloc ng 19th Congress. Jorlene Delgado, UN. So ayan. Kaya nga, clarify na ito ni Risa Hontiveros na ang oposisyon ay naghahanda na para sa 2028 election sa higher position. Sa 2025, paramihin nila ang tatakbong senador sa oposisyon para makapaghanda sila sa 2028. Okay? So, ewan ko ba kung sino ang tatakbo sa administration, kung tatakbo ba itong si I know it's too early, but baka tatakbo itong si Vice President Inday Sara Duterte bilang presidente. Who knows? No, kung sino ang manok ng administration, let us see. Marami pang bagay ang pwedeng mangyari. Okay? So kayong mga audience ko, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga sinasabi ni Senador Risa Hontiveros tungkol sa 2028 na naghahanda na sila sa election. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react at babasahin natin yan lahat. Okay? Importante guys, i-like at i-share itong video na ito para marami ang makanood. And also, follow and subscribe Don Mar TV sa Facebook at YouTube para lagi ko kayong ma-update tungkol dito. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Again, good morning sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng outside sa Philippines. At mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video and God bless everyone.